Sige, anong gusto mo talakayin, bro? Ay, minsan bro, bago nung panahon ng bago magtapos o bago magsimana Santa, mga ilang araw na lang, nakita ko yung post nyo kasi, sabi doon, mali ang unawa ng MCGI sa Matthew 12:40. Mali ang unawa sa? Mali ang unawa ng MCGI, sabi doon sa caption, mali ang unawa ng MCGI sa Matthew 12:40. Oo, mali. Mali talaga ang unawa ng doon, MCGI doon. Mali, oo. Paano nagkamali yung bro? Paano? Kasi hindi tumugma sa nasaksihan ni Cleopas. Hindi, ganito, i-explain mo na niya ano yung paliwanag nila. Siya mag-explain mo na ano yung paliwanag nila. Di, alam nyo naman na kung ano yung paliwanag namin dyan eh. Kaya na-explain mo bro, for the sake sa mga nakikinig naman. Sa amin, alam namin, pero sa mga nakikinig ba, at least malaman nila, manggaling sa iyo, ano talaga yung paniniwala nyo sa 12:40 ng Matthew. Kasi dyan, siguro maganda yung pero na lang kaya muna sige. Lagay ng caption na mali ang unawa ng sige, paliwanag ko na mali ang unawa ng MCGI, siguro kayo muna magbigay ng side. Ganito yan bro. Talagang, ba't ko sinabi na mali ang unawa ng MCGI sa Matthew 12:40? Kasi yung kanilang unawa, pag sila magpaliwanag, hindi tumutugma sa nasaksihan ni Cleopas. Hindi tumutugma sa nasaksihan ni Cleopas. Ano ba ang paniniwala ng MCGI diyan? Si Kristo namatay sa Miyerkules. Tapos na buhay na maguli sa Sabado ng gabi. Kaya wala na siya, hindi na siya naabutan doon sa libingan noong Linggo ng umaga. Kaya paliwanag doon is namatay siya ng Miyerkules at muling nabuhay ng Sabado ng gabi. Yun ang kanilang paliwanag. Pero kasi anong ginawa nila? In-interpret nila yung sinasabing 3 days and 3 nights sa ilalim ng lupa. Anong ginawa ng MCGI? Nag-interpret lang sila. Ang kanilang pinagbatayan, yung oras, hindi ang araw. Sa kanila kasi, kapag paliwanag ko muna bago ko sinabi na mali, ano? Kasi sa kanila pinagbatayan nila oras. Kailangan mo nang abutin ng 24 oras bago dumating ang ikalawang araw. Pero ang kwenta ng mga taga-Israel dyan, hindi batay sa oras, kundi batay sa araw. Kaya kapag may nagtanong sa'yo, trabaho ka na ba? Oo. Magkano sweldo mo sa isang araw? Minimum. Pero yung magkano ang sweldo mo sa isang araw, it doesn't mean nagtrabaho ka 24 oras. Correct. 8 hours lang yung trabaho mo. Pero ang sweldo mo yon sa isang araw. Pero 8 hours lang ang trabaho mo, hindi 24 hours. Ang problema kasi ng MCGI, nag-counting sila gamit ang oras na kailangan mo na makumpleto ang 24 oras bago dumating ang ikalawang araw. Hindi ganun ang nangyari. Katunayan, ang nangyari kay Cleopas, hindi tugma ang sinasabi ng MCGI sa sinabi at nasaksihan ni Cleopas. Yun ang sagot ko. Ibig sabihin, hindi totoo sinasabi ni Kristo na ang anak ng tao mapapasa ilalim ng 3 gabi, 3 araw sa ilalim ng lupa. Hindi totoo yun. Sagot. Totoo ang sinabi ni Kristo. At yung sinabi ni Kristo ang nasaksihan ni Cleopas. Ang problema nga lang, ang paliwanag ng MCGI hindi tumutugma kay Cleopas. Kung naaalala ninyo, minsan sa punto por punto, sinabi ni Michael Babia ng MCGI na mali si Cleopas dahil tama si Eli Soriano. Alain mo? Naalala nyo yon? Sabi ni Michael Babia, nagkamali si Cleopas. Hindi ko sa gayon yung sinabi ni Babia. Babia ba yun? Babia?
Sabi ko, nagkontrahan na kayo niyan. Hindi ko sasangayunan yun. Sinabi niya, hindi naman ministro yun eh. Kung ano man yung sinabi niya, kung halimbawa, kukontra man ako doon sa sinasabi niya, Sabagay. wala naman akong pakialam doon dahil hindi naman ministro yung kausap niyo. Tama. Saka, hindi naman yun ang pinapakinggan namin o pinapaniwalaan. Ngayon, alam mo kung titignan natin, kasi sa paniniwala nyo, Biyernes namatay si Kristo, ilalong hindi tutugma yan. Dahil ang sinasabi ni Kristo, kung paano si Hunas ay napapa sa ilalim ng isang malaking isda ng 3 araw at 3 gabi, ganun din ang anak ng tao. Mapapa sa ilalim sa lupa ng 3 araw at 3 gabi. Ang problema sa inyo, binibilang niyo pangalan ng araw. Hindi niyo na binibilang ang gabi. Bilangin mo yung gabi, magmula Biyernes, wala kang mabilang na 3 gabi dyan. Araw nga, wala kang mabibilang na 3 araw eh. Isang araw lang. Ang pinag-usapan dyan sa 12:40, yung pagkalibing ni Kristo, hindi yung kamatayan niya. Kasi hindi naman sinasabi sa 12:40, mapapailalim siya ng ng 3 araw, pagkamatay na, hindi naman. Sa libingan siya, sa ilalim ng lupa, 3 araw siya, 3 gabi. Hindi ako tumitingin sa oras. Araw talaga ang tinitingnan ko dyan. Natutuyo yung sinasabi ni Kristo. Pag yan ay kikwintahin natin yung unawa ni Jan, malaki sablay. Biyernes, namatay 3:00. Hindi mo may bilang na isang araw yun. Wala nga kalahating araw eh. Nalibing si Kristo, lubog na ang araw. Palubog na araw. Alam nyo naman siguro, ang reckoning ng mga Hudyo, pag lubog ng araw, ay yun lang pagpapalit ng araw. Hindi kagaya sa atin. Kaya hindi yung kamatayan ang pinag-usapan dyan, kundi yung paglibing. Doon mag-umpisa ang bilangan. Kaya kung gagamitin natin ang reckoning ng mga Hudyo, ay hindi tutugma yun sa inyo. Kasi Biyernes, paglubog nun, Sabado na. Isang araw lang. Saka isang araw at isang gabi. Paano naman saan mo naman pinukompute yung ganon? So, Biyernes na Bro Larry, may tanong ako, Bro Larry. Dali lang. Sige. Bro. Paano nyo kinocompute ang 3 araw at 3 gabi sa araw na Biyernes? Inaibig siya, Sabado na yan eh. Sige. At sagot ko, Larry, makinig ka, Larry, ha? Ginamit mo kasi ang time reckoning ng mga Hudyo. Pues gagamit ako ng Hudyo mismo na alam ang time reckoning nila. Okay? Makinig ka, ha? Babasahin ko talata. Tingnan natin kung sino paniniwalaan mo ngayon dito. Ang Biblia ba paniniwalaan mo o si Eli Soriano? Okay? Basa lang ako talata. Huwag ka mag-alala. Magbasa lang naman ako eh. Makinig ka lang mabuti sa babasahin ko, Brother Larry, ha? Yan ang ko sa iyo, Hinayaan kita magsalita, so hayaan mo ako magbasa ngayon at ipaliwanag ko sa iyo ang nangyari. Narito ang pangyayari. Ito, yan. Madaling araw ng linggo, pumunta ang mga babae sa libingan. Dalang mga pabangong inihanda nila. Ito ay nangyari sa araw ng linggo. Nang dumating sila sa libingan, nakita nilang naalis na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Kaya pumasok sila sa loob, pero hindi nila nakita ang bangkay ng Panginoong Hesus. Habang naguguluhan sila sa pangyayari, bigla silang nakakita ng 2 lalaking nakakasilaw ang damit at nakatayo sa tabi nila. At dahil sa takot, napayuko sila sa lupa. Inanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay dito sa mga patay? Wala na siya rito. Nabuhay siyang muli. Hindi ba sinabi niya sa inyo nung nasa Galilea pa siya na ang anak ng tao ay kailangang ibigay sa masasamang tao at ipako sa krus?
pero mabubuhay siyang muli sa ikatlong araw. At naalala ng mga babae ang mga sinabi ni Jesus. Kaya umuwi sila at binalita ang lahat ng ito sa 11 apostol at sa iba pa nilang kasamahan. Anong araw nangyari ito? Araw ng linggo. Ang mga babaeng ito ay sina Maria na taga Magdala, Juana, Maria na ina ni Santiago, at ang iba pang mga babaeng kasama nila. Sinabi nila sa mga apostol ang nakita nila. Pero hindi naniniwala ang mga apostol dahil akala nila ay gawa-gawa lang yun ng mga babae. Kailan nangyari ito? Araw ng linggo. Ganoon pa man, tumakbo si Pedro at pumunta sa libingan. Pagdating niya roon, sumilip siya sa loob pero wala siyang nakita kundi ang telang linen na ipinambalot sa bangkay. Kaya umuwi siyang nagtataka sa pangyayari. Nang araw ding yun, anong araw to? Linggo. Nang araw ding yun, may 2 tagasunod si Jesus na naglalakad papuntang Emmaus. Ang layong ito ay mga 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Kailan nangyari ito? Ito nangyari sa araw ng linggo. Pinag-usapan ng dalawa ang mga pangyayaring naganap kamakailan lang. Habang nag-uusap sila at nagtatalo tungkol sa mga bagay na yon, lumapit sa kanila si Jesus at nakisabay sa paglalakad. Anong araw nangyari ito? Ito nangyari sa araw ng linggo. Hindi nila siya nakilala dahil itinatago ito sa kanilang paningin. Tinanong sila ni Jesus, ano ang pinag-uusapan ninyo habang naglalakad kayo? Tumigil sandali ang dalawa na malungkot ang mga muka. Kailan nangyari ito na kinausap sila ni Jesus? Ito ay sa araw ng linggo. Sumagot ng isa na ang pangalan ay Cleopas. Sabi ni Cleopas, siguro sa lahat ng dumadayo sa Jerusalem, kayo lang ang hindi nakabalita tungkol sa mga nangyari roon kamakailan lang. Nagtanong si Jesus sa kanila, bakit? Ano ang mga nangyari? At sumagot sila, ang nangyari kay Jesus na taga Nazaret, isa siyang propetang makapangyarihan sa paningin ng Diyos at ng mga tao, at pinatunayan ito ng mga gawa at aral niya. Inakusahan siya ng mga pinuno namin at ng mga namamahalang pare upang mahatulang mamatay, at ipinako siya sa krus. Kailan sinabi ni Cleopas na si Jesus ay ipinako sa krus? Ito ay nangyari sa araw ng linggo. Umasa pa naman kami na siya ang magpapalaya sa Israel mula sa kamay ng mga taga-Roma. Pero ikatlong araw na ngayon mula nang pinatay siya. Ngayon, etong paliwanag ko kung kaya mong tutulan, Larry Silva. Linggo nang sinabi ni Cleopas, ikatlong araw na ngayon mula nang pinatay siya. Kung ang ikatlong araw ay linggo, ang ikalawang araw ay Sabado, ano ang unang araw? Natural Biyernes. Kasi kung tama pa ang kwentada ni Eli Soriano na sa Miyerkules pinatay, dapat sana sinabi ni Cleopas, ikalimang araw na ngayon mula nang pinatay siya. Kung tama. Ngayon, dagdagan pa natin. Yung letra por letra talaga na Friday pinatay ang Panginoon. Kuha tayo sa Good News Translation, John chapter 19, verse 31. Anong sabi rito? Then the Jewish authorities asked Pilate to allow them to break the legs of the man who had been crucified and to take the bodies down from the crosses. They requested this because it was Friday and they did not want the bodies to stay on the crosses on the Sabbath, since the coming Sabbath was especially holy. Anong araw ito? Friday. Ano ang sabi ng dating Biblia? Ng letra por letra na Friday dyan sa binasa mo. Pakita ko ulit ha. Then, sundan mo yung pagbabasa ko. Then the Jewish authorities asked Pilate to allow them to break the legs of the men who had been crucified and to take the bodies down from the crosses. They requested this because it was Friday and they did not want the bodies to stay
on the crosses on the Sabbath, since the coming Sabbath was especially holy. Friday. At ang sabi ni Cleopas, sa araw ng linggo, ikatlong araw na ngayon mula nang pinatay siya. Ngayon, kung tama ang kwentada ng ang dating daan sa Mateo 12:40, dapat sana sinasabi dito sa John 19:31, Wednesday. At saka doon sa binasa ko sa Lucas, dapat sinabi ni Cleopas, ikalimang araw na ngayon mula nang pinatay siya. Hindi tumugma eh. Sa madaling salita, mali ang kwentada ng ang dating daan sa talagang nasaksihan ng mga apostol. Yun ang aking sagot. Sasakyan ko yung binasa mo na Friday. Bro, sakyan ko yan ha. Pero sige, magbilang ka ng, sa binasa mo talata na Friday namatay, magbilang ka ng gabi kung ilang gabi ang meron dyan. 3 gabi yan, bro. 3 gabi. Friday, Saturday, and Sunday. Ang pangalan ng araw kasi binibilang mo eh. Pero kung yun na nga, natural. Araw yan, bro eh. Sige. Dagdagan pa natin to prove. Alam mo, bro, sandali lang bro. Alam mo, bro, 3 gabi, 3 araw. Hindi yung araw na binilang mo lang ang pangalan. Ngayon, sinasabi mo, linggo namatay, linggo na buhay na, linggo, wala na sa libingan, madaling araw. Tama yun. Wala talaga. Kasi Sabado ng hapon, paglubog ng araw, ng Sabado ng hapon, linggo na yon. Yun ang reckoning ng mga Hudyo. Linggo na siya. Kaya maaaring gabi pa lang, buhay na si Kristo. Gabi pa lang, maaaring buhay na. Kaya nung kinabukasan, madaling araw, wala na talaga sa libingan yun. Yes. Magmula Biyernes, wala pang isang araw yan. Alas 3, 1/4 day lang yan eh. Ikaw magsabi. Anong kung ikaw? Sa Biblia kasi bro Larry. Bro Larry, hindi mo pala alam bro na sa Biblia kasi bro Larry, yung buong maghapon, considered na yun isang araw. Yes, yung buong maghapon. Isang araw yun. Sino nagsabi sa'yo? Biblia. Si Cleopas mismo. Hindi, sabi ni Cleopas, ang Panginoong Kristo. Ikatlong araw na ngayon, mula nang pinatay siya. Ang Panginoong Kristo mismo. Di mo pala alam yan. Ano sabi ni Kristo? Ang isang buong maghapon, isang buong araw ang reckoning yan. Hindi mo pala alam yan, bro Larry. Sige. Okay, gamit ako dalawang version. Pakita ko yung dalawang version ng Biblia. No, sa 11:9 ng John, bro, ang sabi dito, yung 12 hours is 1 day. Basahin natin ha. So, sabi dito, sumagot si Jesus, hindi baga ang araw ay may 12 oras. Kung ang isang tao yun, Hindi ako tutol dyan. Hindi ka ba tutol eh? So ang isang araw pala, ang isang araw according to the Bible, yung isang maghapon, considered na yun isang araw kahit hindi kasali ang gabi. Kuha mo? Mali ka dyan. Anong mali? Basahin ko yan sa magandang balita Biblia. Ito yung sa magandang balita Biblia, sa 11:9. Sinabi ni Jesus, hindi ba't ang 12 oras sa maghapon? Maghapon lang eh. Maghapon lang yan. Pero kung titingnan mo sa bro Larry, sa ang dating Biblia, araw yan. Ang araw, isang araw yan. Ang 12 oras, 1 hour, 1 day na yan, considered na yan as 1 day. Hindi nga ako tutol dyan eh. Ba't ka? Pero dito, Balalari, tutol ka dito. Sa sinabi ni Cleopas. Hindi ako tutol, wala naman paliwanag si Cleopas na... Sige, ito bro. Anong bro, ito lang bro, para sabihin mo kasi, di ka tutol kay Cleopas eh, clarification lang kasi ang amin kasi pinagbatayan namin kay Cleopas. Bro, karoon ko lang kay Cleopas muna bro bago ka ikaw na lang magpaliwanag kasi alam mo sinasabi ni Cristo Jondo, kaya nga 3 araw at 3 gabi ayon kay Cristo. Kayo inaalis ninyong gabi. Hindi kami nag-alis bro. Pero mo naniwala kayo kay Cleopas. Wala naman sinasabi. Tamo.
wala sinasabi si Cleopas na considered na isang araw yon. Kayo lang. Sige, sige. Sige, sabi mo, walang sinasabi si Cleopas. Sabi ni, anong araw nagkita si Cleopas at si Kristo? Tapos sagutin mo muna, bro Larry. Anong araw nagkita si Cleopas at si Kristo at nag-usap? Anong araw nangyari yun? Linggo na yan. Linggo. Sabi ni Cleopas, 3 araw na ngayon mula nang pinatay si Jesus. Kung ang linggo ay 3 araw, ano yung 2 araw? Anong ikalawang araw? Kung ang linggo, alam mo, Sagot mo na, bro. hindi mo mabibilang. Bro, sagot mo na, bro. Sagot mo na, bro. Kasi si Cleopas, eyewitness si Cleopas eyewitness siya Hudiyo pa ito. Alam niya ang Jewish reckoning. Hindi ka naman nakapunta ng Israel. Wala ka rin naman doon. Pero si Cleopas, nandoon siya. Witness siya, eyewitness siya. Tapos, alam niya ang Jewish reckoning. Ngayon, kung ang linggo, bro, ang 3 araw, ano ang 2 araw? Hindi mabibilang na... Sagot mo na, bro. Sagot mo na, bro. Bro, sagot mo na, bro. Bro, sagot mo na, bro. Bro, sagot mo na. Bro. Hindi ko pwede sagutin yan. Sagutin mo, bro. Tumututol ka kasi. Tumututol ka kasi. Sagutin mo. Alam mo, bro, hindi ako tumututol sa sinabi ni Kristo. Hindi, tinatanong kita, bro, sa eyewitness mismo. Ginagamit ko ang eyewitness na si Cleopas. Sabi ni Cleopas, 3 araw na ngayon mula nang pinatay siya. Anong araw pinatay si Jesus kung ang linggo ang 3 araw mula nang pinatay siya? Kung sa paliwanag niyo, 3. Hindi, bro. Bro, si Cleopas yung nagsasabi, bro. Na sinama niya yung pagbibilang ay gabi. Sige. Mas maganda, basahin ko to sa ang dating Biblia, ha? Ang dating Biblia babasahin ko, ha? Para, baka kasi duda ka rito, Sige, 21. Sabi ni, ito, sabi ni Cleopas sa ang dating Biblia. Datapwat, hinihintay namin siya ang tutubos sa Israel. Oo. At bukod sa lahat ng mga ito, ay ngayon ang 3 araw buhat nang mangyari ang mga bagay na ito. Ang 3 araw dyan ay linggo. Kung ang linggo ay 3 araw, ano yung araw na pinatay si Jesus? Pinatay si Jesus, Biyernes. Thank you, Pamang. Inamin mo na. Hindi, Biyernes. Naloko na. Inamin mo na. Ano ba? Yun, tama naman yung bro Larry. Wag kang manghinayang doon kasi tama naman yung sagot mo Hindi, mali. Mali ba yung sinabi ko? Mali daw. Ang mali sinabi mo? Mali yung sinabi ko. Mali yung sinabi ko Kasi ang sinabi ko, ang sagot ko, Biyernes, tapos nilibing, Huwebes. Saan ba naman makikita? Okay. Matras. Bro, ang pinag-uusapan kasi nila dito, bro, sabi ni Cleopas, 3 araw na ngayon buhat ng pinatay si Jesus. 3 araw na ngayon buhat ng pinatay si Jesus. Kung ang linggong 3 araw, ano yung araw na pinatay si Jesus? Ay, 2 araw, bro, dyan ay Biyernes. Sige, 2 araw Biyernes. Anong araw pala sa pinatay, bro Larry? Anong araw sa pinatay? Ano? Anong araw pinatay si Jesus? Hindi naman ang pagpatay, hindi yun ang binibilang kung anong araw. Anong araw sa pinatay? Hindi ka ba pwede magbilang kailan ka pala magbibilang yung hindi sa pinatay? Pinatay siya. Sige, pagbigyan natin si Badelari. Pagbigyan kita Badelari, ha? Sabi ganito, linggo, 3 araw daw. Sige, ating ilagay. Huwag na nilagyan ng 3. Buhat na pinatay siya. Sige, linggo. Huwag mo nalagyan. Sige, linggo. Nilagyan. Kasi pag nilagyan mo na 3 araw, nadidistract Sa ka. Bible yan, bakit mo natatanggalin 3? Yan, nasa Bible yan. Alam nga naman tanggalin yung nakasulat sa Bible. Yun nga. Kasi ganito yan, Brother Larry. Atras tayo, ha? Adi pagbalagay, Miyerkules siya pinatay. Linggo, Sabado, Biyernes, Huwebes, Miyerkules. 5. Kita mo, 5. Hindi 5 yun.
Hindi 5 yun. Linggo? Simula ko ano ginagawa sa linggo kasi linggo nagkita si Jesus at si Cleopas eh. Linggo sila nagkita eh. Ano sabi dito? Linggo, Sabado, Biyernes, Huwebes, Miyerkules. Paatras to eh. Oh. Atas to ha, patas tayo ha. Nagkita si Jesus at si Cleopas linggo. Linggo, Sabado, Biyernes, Huwebes, Miyerkules. Ngayon, ayon sa talata, sabi ni Cleopas, 3 araw na ngayon mula nang pinatay siya. Kung tama sa Miyerkules siya pinatay. Bakit sinabi ni Cleopas 3 araw na ngayon mula nang pinatay siya at bakit di niya sinabing 5 araw na ngayon mula nang pinatay siya? Okay, sagot Larry. Nag-lag ka bro. Lag ka. Lag. Naku, naglag na naman ako. Wait lang muna ha. Lag ka. So bro Larry, may tanong ako sa iyo bro Larry. Sa katuruan yung mga SDA bro, ilang araw? Hindi SDA yung MCJ yan. Ay, MCJ yan. Sa inyong mga SDA, ilang araw pala ang sinabi ni Panginoong Jesucristo nung buhat siya ay patayin at siya ay muling mabuhay, ilang araw lahat? Bisa sinabi ng Panginoong Jesucristo. Tatlong araw talaga yan. 3 araw. So yung Mateo 24:1 hanggang 21, anong araw yun yung muli siyang nabuhay? Sabi, putol-putol ang signal. Ano ba yan? Putol-putol o hindi mo lang talaga, ayaw mo lang talaga sagutin. Malinaw naman yung mga signal namin. Ba't kami malinaw naman yung akin dito. Malinaw. Malakas yung signal namin dito. Na ang speed ko dito 2.5 gigahertz eh. Ang lakas. Paano humina? O baka naman humina na dahil ayaw maipit. Sige. Badalari, ikaw magpaliwanag dito, Badalari ha. Oh, tanongin mo natin sa Badalari dyan bro. Sige, ikaw magpaliwanag dito. Ikaw paliwanag dito, Badalari. Gusto ko ikaw paliwanag dito. Bro, ikaw mo nang paliwanag bro. Sabi kasi ni Cleopas, gusto kong, kasi sabi mo kasi tutol ka sa ginawa ni Michael Babia na sinabing sinungaling si Cleopas. Kaya ngayon, ating patunayan na talagang Biblia talaga nagsasabi nito. Sabi ni Cleopas, 3 araw na ngayon mula nang pinatay si Jesus. Paliwanag mo yan, bro. Tama yung sinabi ni Cleopas. Tama yung sinabi ni Cleopas para sa sarili niya yun. Hindi naman mangangaral si Cleopas. Hindi sa sarili niya yun. Sinabi niya kay Jesus yun. So, mali pala talaga si Cleopas. Tama nga eh. Mali pala talaga si Cleopas, bro Larry. Kahit anong sasabi, tama yun. Wala tama naman pala eh. Ano sa sarili niya? Si Jesus ang kausap niya rito mismo. Si Jesus mismo ang kausap niya. Hindi mo ba alam ang mga nangyari ngayon? Balilari, gusto ko ipaliwanag mo tong linyang ito eh. 3 araw na ngayon mula nang pinatay siya. Kung 3 araw yan ang nangyari sa linggo. Ang linggo 3 araw. Ano yung unang araw? Paliwanag mo. Ganito. Ako magpapaliwanag ha, para matuto kayo. Sige, go. Sige. Unang-una, wag niyo ipilit na namatay si Kristo kasi namatay ng Biyernes, tama yon. Hindi pinag-uusapan diyan ang kamatayan niya kundi yung pagkalibing niya. Kung ibasa yung 12:40 ng Mateo. Pero sino ang tama? Bolare, sino ang tama sa inyo ni Ili Soriano? Kay Ili Soriano kasi Biyernes siya namatay eh. Sa'yo, Miyerkules. Ili Soriano, Miyerkules. Miyerkules kay Ili Soriano. Sa'yo, Biyernes. Sino sa yung dalawa ni Soriano tama? Cleopas, Biyernes. Sa Soriano, Miyerkules. Kahit silang dalawa dyan, sinabi kasi ni sinabi ni Larry Silva, Biyernes talaga siya namatay. Huwag lang daw bilangin yung pagkamatay kasi doon sa pagkalibing. So kung sinabi niya na Biyernes namatay si Panginoong Jesucristo, sino sa inyong dalawa ni Soriano ang nagsasabi ng totoo? Kasi si Soriano, maliwanag yan sa video na pinahayag niya, Miyerkules namatay si Cristo. Sinabi niya, Bradele, namatay talaga si Cristo Biyernes. Pero Miyerkules ang sinabi ni Ili Soriano, bro. Bolari. Miyerkules ang sinabi ni Ili Soriano. Bakit ba Biyernes masabi ko? Nahawa na ko sa inyo ah. Wala na. Huli na.
Gusto ko ipaliwanag niya ito. Sabi niya kasi Brother John ano Ray. ba talaga? Ano ba talaga araw namatay si Panginoong Jesucristo? Biyernes, Miyerkules? Namatay si Kristo talaga ba? Talaga, Miyerkules. Miyerkules. Magbilang ka, Brother Larry. Siguro. Brother Larry, magbilang ka. Nakalagay dyan na, nakalagay yata sa express yan eh. Parang alas 3 yun eh. Brother Larry, magbilang. Brother Larry, magbilang ka, Brother Larry. Mula Linggo hanggang Miyerkules, ilang araw yun? Araw, pagka sinasabing araw, ito. Hindi, magbilang ka bro. Mula Linggo hanggang Miyerkules, ilang araw yun? Huwag mo akong turuan kasi, makinig ka na lang. Kinig ka na lang daw. Makinig ka kasi. Di bali nang mali yung sasabihin mo, makinig lang kami, ganon. Ganon. Hindi. Tignan natin kung sino mali. Ito, bibilangin ko. Namatay siya Miyerkules. Miyerkules siya namatay siya Miyerkules. Pinatay Miyerkules. Pagkahapon, inilibing siya. Pagkahapon doon, Huwebes na Hindi yan ang tanong ko bro. Brother Larry, hindi yan ang tanong ko. Sandali lang. Bro, hindi yan ang tanong ko. Hayaan mo muna ba dyan magpaliwanag siya? Pakinggan mo natin yung paliwanag niya, bro. Sige, hayaan muna natin. Jundo, huwag mo akong pasakayin sa gusto mo. Hindi, bro, ginagamit ko ang Biblia, bro. Ang Biblia ang ginagamit ko. Hindi ang Bro, gusto dyan ko do, ang Biblia. pakinggan mo natin yung explanation niya, bro, dyan do. May natin magtanong. Sige, explain mo. Biblia nga ginagamit mo, hindi mo naman naiintindihan. Sige, explain mo nga. Sige, explain mo. Sige. Oh. Namatay siya o pinatay siya Miyerkules. Inilibing siya hapon na, lubog ng araw, kaya hindi nga nabali yung ano niya eh. Hindi nabali yung paa niya kasi patay na siya nung pumunta yung mga sundalo ron. Inilibing siya hapon na. Yun ay ibinilang na Huwebes na yon. Huwebes na yon sa panahon ng mga Hudyo. Yun ang unang gabi ng Huwebes. Kinabukasan noon ay unang araw, Biyernes. Unang araw ng Biyernes, ikalawang araw, Sabado, ikalawang araw, ang Linggo, yun ang pangatlo. Kaya hindi 5. Mayroong 3 gabi, mayroong 3 araw. Yung paliwanag nyo, walang gabi, walang araw. Brother Larry, hindi yan kasi ang tanong ko eh. Ang layo naman ng explanation. Pero dyan do, explain ko muna yung explanation niya. Pinatay daw Miyerkules. Pero dahil hapon na yon, considered na yon na Huwebes. So yun ang unang araw. So kinabukasan Biyernes, yung Biyernes ang unang araw ng 3 ang unang araw. Miyerkules, Huwebes, Biyernes, 3 araw. Ang lumabas Bro Larry, ang lumabas sa explanation mo, ang first day nyo, 3 araw. Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Brother Larry, Ano naman yan? Ang hirap, Brother Larry, yung tanong ko sa iyo ang sagutin mo. ang hirap kasi sa inyo. Mula sa Linggo. Bro, Binibilang nyo kasi pangalan ng araw. Bro Larry. Araw kasi ang sinabi ng Panginoong Jesucristo na muli siyang mabubuhay, 3 araw. Bro, Itatayo Bro ko ang Larry. ang templong ito, 'di ba yung sabi niya sa Juan? Bro, araw. Larry, gusto ko sagutin yung tanong ko. Mula sa Linggo hanggang Miyerkules, ilang araw yon? Hindi yan bro, pwedeng isama ang Miyerkules kasi hindi Miyerkules na libing, Huwebes na. Sige. Bro, mula sa ano bro? Mula sa Linggo papuntang Huwebes, ilang araw yon? Bro, hindi pangalan ng araw ang bibilangin mo. Hindi, sagutin mo lang bro. Mula sa Linggo hanggang sa Huwebes, ilang araw yon? Hindi nga pwede sagutin yung tanong mo. Hindi, bro, kailangan mo sagutin ang tanong ko bro kasi pinagbabatayan ko ang sinabi ni Cleopas mismo. Sabi ni Cleopas, 3 araw na ngayon mula nang pinatay siya. Wala mo sinabing mula nang inilibing siya. Ang sabi diyan, mula nang pinatay siya. Hindi sinabi mula nang inilibing siya. Kaya pinatay ang sinabi dito. Kaya pakisagot lang ha. Ang tanong ko, magsisimula sa pagpatay, hindi sa paglibing. So mula sa araw ng Linggo hanggang sa araw na pinatay siya, ilang araw yon? Hindi ako bumabatay kay Cleopas, bro. Kay Kristo ako bumabatay na 3 araw. Sige. Para sige, wala tayong magagawa. Bumabatay. So, ibig mo sabihin,
Ibig mo sabihin, Larry, si Cleopas na eyewitness sinungaling. Hindi siya sinungaling. Di sinungaling. Totoo ba ang sinabi ni Cleopas nung linggo na ikatlong araw yun mula na pinatay si Kristo? Kasinungalingan yun. Totoo yun o kasinungalingan yun? Totoo, tama. Ngayon, kung Ikaw kung totoo ang sinabi ni Cleopas at ang linggo ang ikatlong araw, ano ang unang araw? Biyernes. Sabi dito, Kasi ikatlong araw na ngayon mula nang pinatay siya. Bro, Larry, makinig ka. Ikatlong araw na ngayon mula nang pinatay siya. Anong araw siya pinatay? pinatay siya Miyerkules. Miyerkules. Magbilang ka mula ng linggo. Kasi sumasagot ako eh. Huwag ka sisingit. Talaga sisingitan kita, hindi ako sumasagot eh. Sumasagot ako. Huwag kang sumingit kasi. Ang bihira. Parang kang si Argesino pinatay siya Miyerkules siya pinatay. Ngayon, bakit mo naman paniniwalaan si Cleopas na sinabi ni Kristo, mapapasa ilalim siya ng lupa ng 3 araw, 3 gabi. Hindi naman sinabi ni Kristo na mamamatay siya 3 araw, 3 gabi. Mapapasa ilalim. Bro Larry, kinukontra mo sarili mo eh. Sabi mo, totoo ang sinabi ni Cleopas. Kung totoo ang sinabi ni Cleopas, bakit hindi ka naniniwala totoo ang sinasabi ni Cleopas? Kasi si Kristo talaga ang sinabi. 3 days and 3 nights. Anong unawa mo sa bro, sa totoo? Tama o mali? Ay, tama. O tama. Ibig sabihin, tama ang sinabi ni Cleopas. Tama ang sinabi ni Cleopas. Kung tama ang sinabi ni Cleopas, bakit ayaw mong paniwalaan? Kasi nagbibigay si Cleopas ng sinasabi. Nagbibigay si Cleopas ng naiintindihan niya. Tama yun. Hindi ka matututol doon. Sige. Kuha tayo ng mga Bible scholar, be. Kuha tayo ng mga Bible scholar para malaman natin kasi... Pinaniniwalaan mo lang, bro Larry. Pinaniniwalaan mo lang kung ano yung explanation mo. Yung ano yung gusto mo. Yan ang sinasabi doon sa sa ikalawang Timoteo 4:3. Base muna tayo ng talata ha. Piniwala daw sa Cleopas pero ayaw niya paniwalaan yung sinabi ni Cleopas. Ano man sinabi ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 4:3? Sabi ni Pablo ganito. Sapagkat darating ang panahon na ayaw nang makinig ng mga tao sa tamang aral. Sa halip, hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang layaw. Hindi nila pakikinggan ang katotohanan at babaling sila sa mga aral na gawa-gawa lang ng tao. Ano yung aral na gawa-gawa lang na ginawa ngayon ni Larry Silva? Huwag paniwalaan si Cleopas. Okay. Miyerkules daw. Miyerkules daw namatay ba daw dyan daw, pero dahil gabi na yon, so considered na yun daw na Wibes, pero Biyernes talaga yung unang araw. Tataka ako sa kanya. At saka sige, punta tayo sa mga Bible scholar. Ito sabi ng Bible scholar. Ako yung unahin itong si Charles John Ellicott. Anong sabi ni Charles John Ellicott? The very difficulty presented by the prediction of 3 days and 3 nights as compared with the 6 and 30 hours, 2 nights and 1 day of the actual history of the resurrection is against the probability of the verse having been inserted as a prophecy after the event. So, ang nangyari pala in reality, yung ibig sabihin pala ni Kristo na 2 days and 3 nights is equivalent of 2 nights and 1 day. Yung pala ibig sabihin nun. Yung 3 days and 3 nights, yung pala equivalent sa 2 nights and 1 day. Kaya tama ang sinabi ni Cleopas. Next na Bible scholar, sabi niya, the history of Jonah presented an analogy which it was natural that he should notice. It does not necessarily follow that this use of the history as a prophetic symbol of the resurrection requires us to accept it in the very letter of its details. It was enough for the purposes of the illustration that it was familiar and generally accepted. Sa madaling salita, yung sinabi ni Cleopas
na ikatlong araw na ngayon mula na mangyari ito, yun talaga ang actual na pangyayari na ibig sabihin ni Kristo sa 3 days and 3 nights. Ano pa? The purely chronological difficulty is explained by the common mode of speech among the Jews, according to which any part of a day, though it were but a single hour, was for legal purposes considered as a whole. Sabihin, kahit na ilang oras lang yon sa isang araw, it was considered as a whole day. Hindi kailangan kumpletuhin 24 oras bago ka magsabihin 6 days na. Kahit isang oras lang yan, it is considered legally as a whole. Yan ang Jewish reckoning. Ano sabi ni Albert Barnes? Sa 3 days and 3 nights, it will be seen in the account of the resurrection of Christ that he was in the grave, but 2 nights and a part of 3 days. This computation is, however, strictly in accordance with the Jewish mode of reckoning. Reckoning. Sabi dito, if it had not been, the Jews would have understood it and would have charged our Savior as being a false prophet. Kung hindi pa naiintindihan nyo ng mga Hudyo, sana kanilang hinatulan si Kristo sinungaling. Pero hindi. For it was well known to them that he had spoken this prophecy. Such a charge, however, was never made. Walang sinabi na sinungaling si Jesus. 3 days, 3 nights, tapos 2 days and 1 night. 2 days and 1 day lang pa nangyari. 2 days and 1 night lang nangyari, tapos sasabihin mo, 3 days, 3 nights. Walang ni isa man sa mga Hudyo ang nagsabing nagsinungaling siya. Bakit? Kasi naiintindihan nila sinabi ni Jesus. At yun ang sinabi ni Cleopas. Such a charge, however, was never made, and it is plain, therefore, that what was meant by the prediction was accomplished. It was a maxim also among the Jews in computing time that a part of a day was to be received as the whole. Kahit part of the day lang, tinatanggap nila yon bilang buo. Hindi kailangan 24 oras para sabihin mong buo na. Mali. The counting of day and night. Palakihin to. In the Jewish tradition, it is customary to count the day from the onset of night, the visibility of 3 stars in the sky, until after the sunset of the following day. Thus, the halakhic ruling, halalaya nimsya ahare hayom. Ibig sabihin nun, yung sa Jewish tradition, Jewish custom nila, kahit ilang oras lang, part of the day lang, they receive it as a whole. Nakapagtataka, itong dating daan, tinatakwil ang pagkaunawa ng Jewish reckoning dahil yung kanilang sariling unawang ginigit nila. Ano naging resulta? Sabi ni Michael Babia, sinungaling si Cleopas, huwag paniwalaan. Ano sinasabi ngayon ni Larry Silva? Huwag paniwalaan si Cleopas kasi para lang sa kanyang sarili yun. So sarili, sinabi niya ni Jesus yun eh. Sinabi niya ni Jesus yun. Tapos sabi mo, sa kanyang sarili. Mali. Tinan nyo, anong ginagawa ng dating daan? Ang Biblia na ang ginagawang sinungaling dahil tama si Eli Soriano. Yan tanong, meron bang Bible translation? Meron bang Bible translation na mababasa natin? Wednesday, namatay si Jesus. Walang Bible translation. Pero Friday, may nabasa ako Friday. Larry Silva, mas magaling pa si yung unawa nyo, mga Bible scholar na ginamit ko. Si Cleopas pa mismo, eyewitness, Hudyo pa. Ay, sige. Ikaw naman. Baka hindi ka pa tapos. Ikaw naman. Nang makita namin na ginagawa mo sinungaling ang Bible, dahil ginagawa mo tama yung unawa mo. Unang-una, Jundo, hindi sinungaling si Cleopas, ikaw ito sinungaling eh. Ako pa sinungaling. Namin ni Cleopas.
Wala to? akong sinabi na huwag paniwalaan si Cleopas. Ikaw lang may sabi noon. Kaya ikaw ay sinungaling. Ngayon, tama naman yung sasakyan ko yung paniniwala nyo na yung linggo ay pangatlong araw. Hindi ko paniniwala yun, bro. Ikaw nang sumagot nun. Linggo nang nagkita sila. Kaya nga, Di mo sabihin, paniniwala ko lang yun. hindi kasi galing kasi ng Biyernes kayo nagbilang. Galing ng Biyernes kayo Sa linggo. Huwag ka sumingit kasi. Tapusin mo muna ako. Bago ka sumagot, tapusin muna ako magsalita. Mula Biyernes hanggang Linggo, sabi niyo 3 araw. Yan, hanggang Linggo, yun ang paniniwala niyo. Yun ang interpretasyon niyo eh. Ngayon, ilang gabi yun? 3. Ah. 3. Pero, 3 rin. ayusin mo, may na signal mo. Ano may na signal ko? Yan, Malakas wala. yata microphone ko. Sabi mo nga kanina, naglalakad ka kanina, sabi mo eh. Yung bang Biyernes? Yung bang Biyernes ng Hello. hanggang Linggo, ilang gabi? Ilang gabi yun? Yung bang Biyernes 3. ng hapon hanggang paano naging 3? Hindi, 2 nights lang yun. 2 nights, 2 Kasi- nights, 1 day. 2 nights, 1 day lang lahat kung bibilangin. Sa Jewish kasi- reckoning. 2 nights, 1 Kasi day. ganito yan eh. Yung part of the day, yung Biyernes ng hapon pinatay si Kristo, alas 3 ng hapon yun. Kahit alas 3 ng hapon yun, it is accepted as a whole. Oo. 1 day na yun. It is accepted as a whole. Yan ang Jewish tradition. Ano ka ba? Pinakita ko na nga yung referensya eh. Si Larry Silva Hindi, ayaw tumanggap bro, ng wag mo paliwanag naman. kahit wala siyang batayan sa Bible. Eto, akiibalik ka, ano sabi ng Bible scholar ha? It was maxim also among the Jews in computing time that a part of a day was to be received as the whole. Ang liwanag na sinabi ng Bible scholar eh. Kahit alas 3 lang ng hapon yun, namatay siya, it is considered as a whole. Huwag mo sabihin hindi whole. Hindi ka naman yun. Sino ka pala paniwalaan ko? Sige, paliwanag mo pa. Baka mamaya kukulangin yung paliwanag mo eh. Wala, kumpleto ng paliwanag eh. Kahit ano pa paliwanag, di ba dyan daw, di ka naman maniniwala. Hindi ka maniniwala kasi sirado yung si Makisuriano eh. Ngayon, ako naman magsalita. Tapos ka na ba? Sige, wag mo akong gawin yung kwento ha. Mukhang ipit na ipit ka na eh. Paniniwala ko lang. Ako naman. Sige ko. Huwag mo na akong Ngayon, pinagmamalaki mo yung referensya na binabasa mo. Bijundo, kawawa ka naman. Naniwala ka sa sinasabi ng Bible scholar. sa dahan. Kasi mas mabigat yung reasoning ko dahil may referensya ako, wag lang patot sa dahan. Hindi bro, sinasabi ko lang totoo. Hindi paliwanag ng apostol yung binabasa mo. Paliwanag ni Cleopas yung binasa ko kanina. Ang sinabi ni Cleopas, 3 araw. Wala naman sinasabi si Cleopas na 3 araw at 3 gabi. Hindi siya nagpaliwanag, sinabi niya lang yun. Ang binasa mong paliwanag ay galing sa isang taong sumulat na yun din lang naman ang naabot ng pangunawa niya. Kawawa ka naman. Walang apostol na nag-explain tulad ng binabasa mo. Kaya kayo naliligaw dahil hindi kayo sulit, hindi buo ang paniniwala niyo sa Biblia. Kasi yung aral nyo, hindi nababasa sa Biblia. Lalo na saan mo nabasa when sinamatay? Sige na. Sinungaling siya. Sabi niya, Diyan na yung tinatawag na pagkalinaw. Ito was para hindi namatay eh. Sige na. Saan mo nabasa sa Bible, Larry Silva? Saan mo nabasa sa Bible namatay Miyerkules? Ipakita mo nga kasi John 19:31, malinaw namatay Friday. Ito John 19:31 oh.
Pakita mo nga sa amin yung sinasabi mo para hindi ka sinungaling, hindi ka matawag na sinungaling. Saan mo nabasa Biblia kasi sabi mo lahat ng sinabi mo sa Bible. Nasaan sa Bible namatay Miyerkules? Unang-una. Meron o wala? No? Meron o wala? Hindi, sandali lang. Meron ba o wala? Unang-una, wala akong sinabi na lahat ng Sa amin kasi may Biblia. Wala mo siya sinabi. Sinabi mo kanina eh. Wala Ay, sinasabi nyo kasi wala sa Bible. So, ibig mo sabihin, yung Miyerkules namatay si Kristo sa Bible yun? Bilangin mo yung. Hindi, bro. Wag mo kami pabilangin. Bilangin mo yung araw. Wag mo nga kami pabilangin. Anong sinabi mo? Nasaan ang sinabi mo na Miyerkules namatay? Sige nga. Ang hirap pagka naipit. Ikaw ang naipit. Ang hipat na. Ang mga explanation ni Brother Jando sa iyo, ang mga explanation ni Brother Jando sa iyo, nabasa lahat sa Bible. Yung sa iyo katang-isip, hallucination. Anong nabasa? Ano, John 19:31, it was Friday. Paano nabasa yung... Sa screen ko ngayon. John 19:31. Basahin mo nga, Silva, pakibasa, lakasan mo lang. Nawala, Jando, nawawala yung boses mo, bro. Larry Silva, Larry Silva, pakibasa nga itong nasa screen ko. Tapos, parinig mo sa amin habang binabasa mo. Parinig mo sa amin. Paano ko mababasa yan? Wala na kayo, hindi na nga kayo nakikita eh. Sige, basa ba kayo? Sige bro, basahin mo na sa screen ko bro. Kunwari ka pa eh. Ang linaw mo dito eh. Sige, basahin mo na sa screen ko. Malinaw. Dali lang. Ako nakikita ko malinaw yung itsura ko pero Ano itsura mo? Hindi ko na kayo nakikita. Ano? Ito yung akin no, nakikita nga kay Junior yung talata sa screen ko eh. Ako magbabasa. Ito sinasabi dito, nakikita sa screen. Ito brother Larry Silva, makinig ka, sabi dito, John 19:31. Then the Jewish authorities asked Pilate to allow them to break the legs of the man who has been crucified and to take the bodies down from the crosses. They requested this because it was Friday. Una sa saan dyan ng Miyerkules? Sige, tapatan mo yan, Larry. Larry, tapatan mo yan. Biblia yung binabasa ka. Biblia yan na tapatan mo yan. Nasaan ang Bible translation mo na mababasa talaga Wednesday? Sige, sasangayunan ko yan. Hindi, tapatan mo bro, tapatan mo. Kaya ba kung nagbabasa ng Biblia, sabi mo kasi wala ako na sa Biblia ang paliwanag ko eh. Ikaw, bigyan mo ako ng Bible translation na Wednesday nakalagay. Bigyan mo ako. Walang translation na ganun. Wala pala. So ibig sabihin, Barjando, so ibig sabihin, yung sinabi mo kaganina na ang mga sinasabi ni Barjando wala sa Bible, ikaw pala yung nagsasabi na wala sa Bible. Ikaw pala, ako nasa Bible ang binabasa ko eh. Oo. Sabihin ba na wala sa Bible? Sinungaling pa si Cleo. Sabi niya, walang apostol ang nagsabi. Sino yan dyan? Wala talaga. Kapitbahay siguro nila. Kapitbahay nila. Sino nagsulat ng John 19:31? Yung manunuba. Sino yung John? Ang sinasabi ko na wala, yung paliwanag mo. Yung paliwanag mo. Binabasa ko na nga. Sabi niya, wala raw apostol ang nagsabi. Ang binabasa ko, John chapter 19 verse 31. Sino ba ang author ng the book of John? The Gospel of John. Diba si Apostle John mismo? Ano ang sinabi ni Apostoles Juan? Sabi niya kasi, walang apostol ang nagsabi. Ano sinabi ni Apostol Juan? They requested this because it was Friday. Sabi na Apostol 1, Friday. Ngayon, ikaw ang hanapan ko. Sinong apostol ang nagsabi na Wednesday? Tapatan mo yung talata ko na yan. Tapatan mo. Wala kang mababasa na litra por litra na Wednesday. So, ibig sabihin nga, yung sinabi mo kaganina na wala sa Bible ang pinagsasabi ni Jando, ikaw pala yung wala sa Bible. Yan ang point dyan. Napasayo na naman si Brother Jando. Yes, inamin niya. Wala kang mababasa na Miyerkules
Hindi naman litra por litra ang bagong tipan eh. Ah. Yun ang hindi, Hindi yun ang litra por hindi litra. ko alam. Bro, So, pasensya ka paniniwala, na, ang bro. gusto mong paipalabas, Brother Larry, maniniwala kami sa hindi nakasulat sa explanation mo lang. Gayong, itong sinabi ni Apostol Hindi. Noah na Bernes, hindi namin paniniwalaan yan. Ito, letra por letra sa akin, Brother Larry eh. Letra por letra yan eh. They requested this because it was Friday. Sabi niya, hindi daw letra por letra. Letra por letra sa akin, oh. O sige. Basahin mo sa King James Version kung ganun din ba yung nakasulat. Yun lang. Friday, preparation day. Preparation day sa King James yun. Yung preparation day Friday yun eh. Gusto mo ng Bible scholar? Maghanap ako. Hindi. Gusto mo? ChatGPT ako, ChatGPT ha. Sige, para fair sa'yo, kuha ko ChatGPT. Jundo, wala akong Sige. sinasabi na Bible scholar ang ganun isang ganun. Sige, kuha tayo ChatGPT. Ano ang preparation day ayon sa anong araw? Huwag ka sa ChatGPT para naman para makita natin. Ito, pakita ko yung ko ni ChatGPT ha. Gamit ko yung ChatGPT ha. Hindi amin to ha. Hindi Bible scholar to. Ayaw mo kasi Bible scholar eh. Ito. Anong araw ang preparation day sa Biblia? Anong sagot? Sa Biblia, ang tinatawag na preparation day ay Biyernes. Ito ang araw bago ang Sabat na Sabado. At tinatawag itong araw ng paghahanda dahil sa araw na ito, inihahanda ng mga Hudyo ang lahat ng kailangan nila bago dumating ang araw ng pamamahinga, kung saan hindi sila gumagawa ng anumang trabaho. Liwaliwanag ko. Sa Biyernes. Biblia, tinatawag na preparation day ay Biyernes. Biyernes. Sa King James Version, ang nakalagay sa King James Version, preparation day. Sa Walang Good Biyernes. News Translation, Friday. So tinanong is ChatGPT. Sa Biblia, ang tinatawag na preparation day? Ang sagot, ang tinatawag na preparation day sa Biblia is Biyernes. Napakaliwanag naman yan, oh. Kukontrahin pa kasi. Tama, hindi nga. Sakyan ko yung sinasabi nyo. Jundo, sakyan ko yung sinasabi nyo. Yung paliwanag nyo. Tatanggapin ko sandali yan. Sige, tanungin ko sa ChatGPT, tama ba na Merkulis daw preparation day? Ang sarap nitong eh. Ba't doon ka magtatanong? Natural, ayaw mo ng Bible scholar, di ba? Alangang sa inyo kung magtanong, napakasinungaling nyo. Sa Biblia ka bumatay, Jundo. Sa Biblia, Friday. It was Friday. Sa Biblia ka bumatay, huwag ka magtanong kung saan, kaya naliligaw kayo. Biblia, puro Biblia na nga pinagbabasa, hindi mo pinaniniwalaan. Yung tanggapin, John 19:21. They requested this because it was Friday. Friday. Sige. Friday. Basahin mo nga sa kung Biyernes ba nakalagay sa Tagalog. Sa Tagalog, araw ng paghahanda. Di hindi Biyernes. Araw ng paghahanda? Ano yung araw ng paghahanda? Ano yung araw ng paghahanda? Yung bang Biyernes at saka yung araw Research ng ka. paghahanda. Araw ng paghahanda yan. Preparation day yan. Sa Hudyo, ano ka ba? Mag-research ka dyan. Anong gamit mo? Google? Ano mo? Yahoo? Mag-research ka dyan. Ano ang preparation day sa Biblia? Basahin mo ang sagot. Bigyan mo kami. Pagka ang preparation day. Mag-research ka mo dyan, bro. Buta ka sa Google. I-search mo what day is preparation day. Anong sagot? Sige, i-search mo ngayon. Wag yung sarili mo explanation kasi si Brother Jando kanina pa siya nagbabasa ng mga scholars, hindi siya nagpapaliwanag ng sarili niya. Ikaw naman wag yung sarili mo lang. Sige. Mag-search ka dyan, ano ang preparation day, kung may makita ka ba na Merkulis, sige, i-search mo muna dyan sa cellphone mo. Hindi ako masyadong sumasangguni sa Google. Ay, lalo na kami, hindi kami pwede sumangguni sa'yo. Hindi kami pwede sumangguni sa'yo, bro. Hindi kayo maniniwala sa'yo. Dami namin ebidensya dito eh. Sa'yo, kwento lang sa'yo eh. Kahit Biblia, hindi ka tinatanggap eh. Lipat na lang ng ibang issue. Bro, Larry, sa pagkakataon ito, ika-apat na beses, natalo ka na naman uli. Lipat na lang ng ibang topic. Assuming. Pero mo, sinasabi mo na talo. Hindi nyo nga maibigay kung
Hindi nyo nga maibigay kung ilang araw at ilang gabi. Hindi, basahin ko comment bro. Basahin ko comment. O sige, ating anuhin yung mga nanonood. O mga nanonood. Pwede ba nyo bang hatulan? Comment nyo nga ninyo. Natalo ko ba ngayong gabi si Larry Silva o hindi? Paki-comment lang. Basahin natin mga comment nila. Paki-comment nyo na lang. Jundo, common sense na lang yan. Ano? Sasabihin yan. Side niya. Kasi ako, bro, may binasa ako Biblia, ayaw mong paniwalaan. Bumasa ako ng letra for letter sa Biblia, ayaw mong paniwalaan. Gumamit na ako ng Bible Scholar, ayaw mong paniwalaan. Gumamit na ako ChatGPT, ayaw pa rin paniwalaan. Tapos ikaw yung hiningan ko, wala kang may pakita. Biblia, walang mababasa. Bible Scholar, walang may pakita. Google, walang may pakita. Hindi kailangan yan. Pakisagot. Hindi naman scholar hindi naman Bible scholar si Sabi ni ano? Pedro.